Nagbabala ang Department of Health laban sa pagkain sa mga bangus at tilapia na inanod sa Pasig River matapos ang bagyo. Ayan yung mga pinagpiestahan kahapon ng mga nakatira malapit sa Pasig Ilog. Nakatutok po si Dante Perez. Ganito ang tagpo sa Ilog Pasig sa Barangay Hulo, Mandaluyong City kahapon. Hindi magkamayaw ang mga tao sa panguhuli ng tilapia at bangus na inanod sa ilog. Umapaw kasi at nasira ang mga palaisdaan sa Laguna de Bay sa kasagsagan ng bagyong Glenda. Kanina, muli naming binalikan ang Mandaluyong City. Marami pa rin kaming inabutan na nagbabaka sakaling makahuli pa ng bangus at tilapia. Pero mga patay at naglutang ang isda na lamang ang kanilang inabutan. Nagbaka sakali lang ulit kami, baka sakaling maglabasan ulit. At may pangulam. Yung mga buhay pa na pwede pang pakinabangan. Ang Department of Health nagbabala laban sa sakit na maaaring makuha mula sa pagkain ng mga isdang inanod sa Ilog Pasig. Bukod sa pagdudumi, kung mahina ang resistensya ng taong nakakain ito, maaari rin daw makamatay. Napaka-importante huwag na natin munang kainin. Kahit lutuin natin ng gusto yan, hindi natin masasabing matatanggal ang mikrobyo. Maging ang Makati Health Department naglabas din ng public advisory. Baka kasi may mga nakalalasong kemikal ang mga isda na pwedeng magdala ng sakit lalo na sa mga bata. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, karaniwan raw inaanod ang mga isda sa Pasig River na karugtong ng Laguna de Bay tuwing bumabagyo. As a result of that, siyempre, sa dami ng isda, marami doon napadpad dun sa Pasig River. And then eventually, siyempre yung isda, kung nasan yung flow ng tubig, nang pupunta siya. Sa inisyal na datos ng BIFAR, aabot sa 322 milyon pesos ang halaga ng mga napinsalang palaisdaan sa Laguna de Bay. Aabot naman sa mahigit 850 milyon pesos sa kabuuan kasama ang mga rehiyon na sinalanta ng bagyong Glenda. Inaasahan pang patuloy itong tataas sa mga darating na mga araw. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras.